Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 1018 ng Ride On Ministry, araw po ng Wednesday. Yes, March 22 at 2023. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. O aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling lumalapit sa inyo. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Nararapat lamang na ikaw ay aming makadaupang palad. Hindi lamang sa pagkakataon na ito, kundi sa bawat araw sa tuwid-tuwina. Salamat po, Panginoon. Gabayan po ninyo kami ng inyong banal na Espiritu. Kayo po ang maghari sa amin. Kayo po ang manguna. Marapatin nyo rin na maging maayos po ang kalagayan po ng internet at signal at ang mga gadgets namin pong ginagamit. Lahat po, Panginoon, ay aming iniaalay sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ito naman, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin.
wala kaming maisusumbat sa iyo dahil ang katapatan mo'y di nagmamali, ang pag-ibig mo'y wagas at walang hanggan. Samahan niyo kami, Panginoon, sa pagtalakay ng mga bagay na nais mong iparating sa amin. At nawa, Panginoong Diyos, magmanifest ito sa aming mga buhay sa pang-araw-araw, lalo na sa panahon ng Lenten na season na ito. In Jesus' name we pray. Amen at Amen. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Purihin natin ang Panginoon sa awit ng kapatid na Luis Baltomero na nakasalig sa Psalms 119 verse 68. Yes, we indeed acknowledge His talent of composing this song. Purihin po natin ang ating Panginoon sa pagkakataon. Well, mga karaydon sa Panginoon ay medyo may katagalan din na na natigil ng Ride on the Ministry sa ilang kadahilanan at naayos din ng excuse me po. Excuse me. Ang gadget natin, meron yata nakaalala sa akin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din sa ilang mga naging schedule natin sa Isabela. At purihin natin ang Panginoon at medyo ngayon-ngayon lang na kung saan na-check natin kung okay ba yung ating ginagamit ngayon na gadget ng ating live streaming. At purihin ang Panginoon. At meron ho ba kayong naririnig dyan na sound o nakikita nyo lamang yung aking mukha na medyo may itsura din ng konti. Yes. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon ay nasa panahon tayo ng ating pong talakayin. At wala muna tayong mga series ngayon, kundi maitutuon natin sa panahon ng Lenten season. Sa inyo, ano ba ang pagkaunawa ninyo patungkol sa panahon ng Kwaresma, itong Lent na ito? Na 40 days na ito po ay ating pong pinag-uukulan ng pansin simula pa noong as Wednesday. And we indeed prepare ourselves for the celebration of the Holy Week. Yes, at gayon din ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus Kristo. Well, meron akong nabasa na maikling statement ng isang kapatid sa pananampalatayan. Na ito ay si Catherine Duherte. Yes, Catherine Duherte. Yes, excuse me po. At ayon doon sa aking na-research patungkol sa kapatid na ito, ay siya po ay isang social activist nung kanyang kapanahunan. At siya po ay ipinanganak. Yes, ito po ay sa isang mayaman na pamilya o magulang.
At ipinanganak siya nga doon sa Nizhny Novgorod, Russia, noong August 15, 1896, at siya naman ay namatay noong December 14, 1985. Pero maganda rin ang kanyang kasaysayan ng kanyang buhay sapagkat bilang isang social Christian activist nung kanyang kapanahunan, na kung saan ay hindi naman nanatili siya doon sa Russia, kundi sa panahon ng problema noon, sapagkat merong struggle sa Russia nung kapanahunan na yun, kung saan siya ay nag-migrate from Russia to Canada. Doon sa Canada ay nakabahagi siya sa Catholic Lay Apostle bilang isang Christian social activist. She indeed pioneered in the struggle of international justice. At gayon din na siya ay mahusay na spiritual writer, lecturer, at gayon din bilang tinagurian na spiritual mother to priests and laity nung kaniyang kapanahunan. Kung bakit siya ay nandun sa Canada from Russia. Dahil nung panahon na iyon ay siya po ay tumakas. Sa panahon ng Russian Revolution, at kinasangkapan siya ng Panginoon doon sa Canada bilang bahagi baptized in the Orthodox Church. Pero siya ay isang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Merong tatlong bagay dito na kanyang sinabi about the Lenten season. At yan po ang atin pong pagsasalusaluhan dito sa ating pagtalagay, mga ka-ride-on sa Panginoon. At ganito ang kanyang sinabi, Lent is a time of going very deeply into ourselves. Yan ang paunang mga kataga ng kanyang sinabi na isang paragraph. Tama naman yung kanyang sinasabi na ito ngang panahon ng Kwaresma ay kaloob ng Diyos sa iyo, sa akin at sa lahat ng tao, upang magkaroon tayo ng sapat na oras ng pagpasok ng napakalalim sa ating mga sarili mismo. A moment of digging ourselves, going very deeply into ourselves in order for us to have that time of reflection, searching, and even examining ourselves before the sight of the Lord Jesus Christ. We indeed evaluate ourselves. What are our weaknesses, our strengths, and so on and so forth? And as we wrestle with all of these, my dear friends in the Lord, at merong tatlong katanungan na nilatag ng kapatid na Catherine Doherty sa kanyang definition of Lent, a time of going very deeply into ourselves. Number one na kanyang katanungan, what is that stands between us and God?
Yan ang kanyang paunang panalangin, ang kanyang katanungan, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. What is it that stands between us and God? It's a matter of going deeper into our connectivity with the Lord. Yes, at napakahalaga po yan sa buhay natin, mga kapatid, sa Panginoon, sapagkat yan ay nagtatanong kung ano ba yung tinutungtungan natin. Ano ba yung ating paninindigan sa pagitan natin mismo sa Diyos at gayon din ang Diyos sa buhay natin? Well, babalikan natin, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos ang mga tanong na tayo ba ay talagang Christian? Tayo ba ay talagang mananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin? Nagkaroon ba tayo ng a moment of spiritual encounter with the Lord that Jesus, yes, na-realize natin sa panahon na tayo po ay nagkaroon ng napakalalim na pagsisiyasat sa ating mga sarili until we came to that moment of realizing that merong kakulangan ng buhay natin kung wala ang pinakamahalaga sa buhay natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Nanahayag sa pamagitan ni Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya napakahalagang sinasabi nga ng kapatid na Catherine Dohetry, not only being a Christian social activist, pero meron siyang concern of what is that stands between us and God. Yes, kaya nga po Lenten season is indeed a time for us to renew ourselves unto Him. A time for us to examine our personal and even our communal relationship with the Lord Jesus Christ. Well, napakahalaga yan, mga kapatid, sa ating Panginoon. It's indeed a question of priority. Pinaka-priority ba ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay? Siya ba yung nangingibabaw sa buhay natin? Siya ba yung higit na pinaka-pangunahin sa ating buhay na nakapagbibigay sa atin ng hope, dumidilig ng ating mga puso upang mas lalo na kung saan ay maging wagas ang pag-ibig natin sa Kanya at gayon din sa ating kapwa. At gayon din na kung saan the assurance of salvation, the assurance of being in the Lord that Jesus Christ in our day-to-day life and pursuit, nakasisiguro tayo na tayo po ay talaga naman nakatayo, nakatindig, yes, sa ngalan ng ating Panginoon. Kaya nga, the Lord that Jesus said to us, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Matthew 6:33, and even the Gospel of John, Chapter 15, verse 7, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be given." Ang mga salitang yan ay mismo naggaling mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po nilalatag sa atin, number 1, ang katanungan na yan ng sumulat na ito, about the Lenten season, a time of going into very deeply into ourselves. What is it that stands between us and God, mga kapatid sa Panginoon? Yung bang pagitan niya ng ating relasyon kay Lord,
sa buhay natin at gayon din tayo kay Lord. Yan ba ay nananalaytay ang pag-ibig natin sa Kanya at gayon din ang pag-asa at gayon din ang pananampalataya na sinasabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13 and so many supporting biblical tenets in the Old Testament and New Testament, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na may kinalaman mismo sa katanungan na ito, what is it that stands between us and God? Well, mga kapatid sa Panginoon, number 2 na katanungan ng kapatid na Catherine Dohetre. Yes, between us and our brothers and sisters. What is it that stands between us and our brothers and sisters? Alam niyo, mga kapatid sa ating Panginoon, ang panahon ng Lenten season, lalo na sa panahon na nakaranas ng matinding suffering si Jesus na pako sa krus, bago siya namatay at gayon din, pagkatapos na siya matay ay walang naging pagbabago ang kanyang busilak na pag-ibig sa buong sangkatauhan. Kaya kung babasahin natin ng uttered words doon sa cross from Jesus to the seventh, bago siya nalagutan ng kanyang hininga. It's indeed a prayer. It's indeed a manifestation of His concrete and continuing love and concern to humanity, to the whole world, mga ka-ride-on sa ating Panginoon Diyos. Nandun pa rin ang pag-ibig. Nandun pa rin ang kanyang malasakit at nandun pa rin ang kanyang pinaka-concern sa tao sa buong sanglibutan na ito. Well, Lenten season, mga ka-ride-on sa Panginoon, ay ito rin ay panahon upang masiyasat natin ang ating mga sarili. Tunay nga ba na sa pagitan ng ating tinutungtungan na pag-ibig at pananampalataya, by God's grace sa ating Panginoon Jesucristo ay nagkakaroon ng pagdaloy ng kanyang pag-ibig na siyang namumukadkad sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. Upang sa ganon ay kahit yaong mga tao na inaakala natin na hindi ka nais-nais, hindi ka ibig-ibig, ay nararapat pa rin na ipanalangin natin. Nararapat pa rin na ating pong ibigin, nararapat pa rin na kung saan ay we continue to bless them, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya nga ho ay sa buhay natin na ito ay buhay na kung saan sinisiyasat natin. Kumusta ba una ang relasyon natin sa Diyos? Kumusta ang relasyon natin sa ating kapwa? Kumusta ang relasyon natin maging sa pinakamalapit, pinakamalayo at gayon din sa lahat ng tao sa buong mundong ito? What is it that stands between us and our brothers and sisters? Kaya nga ho, si Jesus, ang kanyang sinasabi nga ay magmahalan kayo, mag-ibigan kayo. Well, the foundational tenet ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, dissemination of the Ten Commandments. Una, ang mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, at etc. And same is true upang sa ganon ay mahalin natin ang kapwa natin katulad ng ating pagmamahal sa ating mga sarili mismo.
Well, pangatlo na katanungan na hatid ng kapatid na Catherine Duhetres sa kanyang pananampalataya about the Lenten season, na binibigyan tayo ng panahon of going very deeply into ourselves. And on the first question, what is it that stands between us and God? And secondly, what is it that stands between us and our brothers and sisters? At gayon din, ang panghuli na yan, what is it that stands between us and life, the life of the Spirit? Well, napakahalaga yan mga kapatid sa Panginoon. Yung pagitan ng natin at gayon din ang buhay na ito na ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa atin at gayon din na nakaangkla doon mismo sa buhay na ito na binago at patuloy na binabago, pinagaganda, pinatitibay ng ating Panginoong Jesucristo. The life that is indeed continuously anointed and guided by the power, the presence and the acts of His Holy Spirit, mga kapatid sa ating Panginoon. Napaka-importante yan dahil ang buhay natin sa daigdig na ito na masalimot o maharap sa iba't ibang klase ng mga pagsubok, ng mga hamon at gayon din ng mga pahirap sa buhay na ito. That this, mga kapatid sa Panginoon, it should always be tested within the bounds of our personal and communal relationship with the Lord Jesus Christ, and even our relationship with our fellow human being at gayon din. Upang sa ganon ang buhay na ito, na patuloy na pinagpapala ng Diyos ang buhay na ito na kung saan ay patuloy din na pinatitibay, pinalalakas ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu at gayon din ang kanyang mga salita. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang sinasabi nga ni James Santiago, Chapter 1, verse 3, itong matingkad na kanyang sinasabi, you know that the testing of your faith produces perseverance. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya nagbubunga ng pagtitis. Well, alaman naman natin ang Lenten season. Diyan natin nakita kung gaano yung lalim, yung lawak at di natitibay na pagtitiis ng ating Panginoong Jesucristo. At doon ay nasubok siya ng husto. And how about us, mga kapatid sa ating Panginoon? Well, our faith in the Lord Jesus Christ, in accordance to what is the message and what is the challenge of this Lenten season, telling us, yes, from this scripture, James chapter 1, verse 3, that we continue to know and know and know deeper, mga kapatid sa ating Panginoon, that indeed the testing of our faith indeed produces perseverance. Are you with me, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos? That this matter, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na nangangailangan po sa ating buhay sa pang-araw-araw to live a life with humility before the sight of the Lord Jesus Christ. Well, ang sinasabi nga ni Peter sa kanyang unang sulat, chapter 5, verse 6,
Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itataas sa takdang panahon. Kung ngayon man, yes, nararanasan natin ng iba't ibang klase ng pagaspas, ng mga iba't ibang sirkumstansya, mga panubok sa buhay na ito. Yes, gayon din na napagtitiisan natin at gayon din nakakaya natin sa tulong niya, hindi sa ating mga sariling gawa o sa ating mga paggilos, kundi yung patuloy na pakikisangkot, pakikialam at pangunguna ng ating Panginoon at gayon din ng Kanyang banal na Espiritu. Well, na tayo po ay patuloy na Kanyang hinuhulma upang tayo bilang mga tao, lalo na kung tayo mananampalataya sa ating Panginoon, ay mga buhay tayo na merong kababaan ng loob sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. So that in due time, my dear friends in the Lord, He will indeed lift up. Yes. Kaya yan naman na nagbibigay po ng pag-asa sa buhay natin with all these three questions from Catherine Deoetri. In her understanding about the Lenten season, a time of going very deeply into ourselves. Yes, what is it that stands between us and God, between us and our brothers and sisters, between us and life and the life of the Spirit? And then the concluding words sa kanyang statement, whatever it is, let us relentlessly tear it out without a moment's hesitation. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga ang kanyang sinasabi na yan. Ano man ay kinakailangan na kung saan ay walang humpay na atin pong punitin. Yes, na walang anumang pag-aalinlangan, mga kapatid sa Diyos, kundi ang mahalaga. Sure na sure tayo kung ano yung paninindigan natin. Sure na sure tayo kung ano ba ang namamagitan sa atin sa Diyos at gayon din ng Diyos sa atin. Ang pananampalatayang yan, meron tayo sa Kanya by His grace. At gayon din ang pag-ibig na yan na nag-uugnay sa atin sa Diyos at gayon din sa bawat isa atin. At gayon din ang buhay na yan mismo sa atin na ipinagkatiwala ng ating Panginoon Diyos na tayo naman ay inaasahan na magiging mabuting katiwala, pinagyayaman, ginagamit ang mga ito sa kabutihan. At gayon din na hahayaan natin ng Kanyang banal na Espiritu ang Kanyang manguna at magpala upang atin pong magawa lahat ng Kanyang mga inaasahan. Nagpapalakas sa atin, nagpapatibay sa atin at gayon din na nagbibigay po ng katagumpayan maging sa bingit ng anumang pahirap sa buhay na ito. God with us always. His Holy Spirit is with us always. His extending hands, His mighty hands, nandyan na available lagi upang tayo ay akayin. Nang hindi tayo mapahamak, kundi sa halip tayo ay maligtas pa.
And in that case, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, like sa Catherine Dohetre, na kahit sa kanya napakahirap na kanyang pinagdaanan at gayon din na tumakas mula sa Russia patungo sa Canada noong kapanahon na yon ng Russian Revolution, na kung sana'y siya naman doon sa Canada at gayon din pumunta rin sa bandang New York, kinasangkapan siya ng ating Panginoon. Kaya nga during that Great Depression, itong si Catherine Dohetre, she founded the Friendship House which served the poor, in Toronto, Canada. After its closure, she opened the Friendship House in the Harlem, New York in 1938, serving the needs of the black. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya nga ho itong panahon ng Lenten season and beyond. It's also a matter of uttering such words of question before the sight of the Lord. Lord, ano ba ang maaari kong magawa? Sa gitna at sa kabila ng aking kawalan, ng aking limitasyon, ano ang maaari kong magawa sa panahon na ito? At gayon din sa marami pang panahon na darating. Yes. And then sasabihin natin ay, gamitin mo ako, Panginoon. Kasangkapanin mo ako, Panginoong Diyos. Nang sa gayon naman itong nalalabing buhay ko, time and space, ay magkaroon naman ako ng kabuluhan. Yes, sa buhay na ito at gayon din sa aking kapwa. Kaya ang Lenten season, hindi lamang po para sa ating mga sarili, kundi ang ating pagmamahal, ang ating malasakit una sa Diyos at gayon din sa ating kapwa. Well, hanggang dito tayo mga karaydon sa Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord at gayon din. Bago tayo dumago sa ating pagbati at panalangin, yes, ang sinasabi din ni Paul sa kanyang panulat sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapigatian, matyaga sa panalangin. Lenten season, panahon ng pananalangin, ng pagtitika, at gayon din panahon ng fasting, panahon na kung saan ay muli natin pinasisinayaan na mas lalong umusbong ang ating pag-asa at gayon din ang ating patuloy na pagiging matiisin, na kahit sa gitna ng hirap at mga hamon sa buhay na ito ay we can still smile. We can still have that hope and joy and prayer in the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sa mensahe ng buhay at nawa, Panginoon, ay patuloy na maikintal sa aming mga puso at isipan sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Well, binabati po natin lahat po ng merong kaarawan sa araw na ito. In Luzon, Visayas, and Mindanao at gayon din sa mga iba't ibang mga bansa. Hindi natin nasulat pala yung mga pangapangalan. Pero lahat yan ay binabati natin bahagi ng ating ministeryo sa lahat ng My Birthday, excuse me po, at sa lahat ng mga isinilang mismo sa araw na ito. O aming Ama at aming Diyos, kilala mo ang bawat isa.
na isinilang na mga sanggol sa araw na ito at gayon din ang mga magse-celebrate ng kanilang birthday at wedding anniversary. Patuloy silang lahat, Panginoon, nakadaupang palad, pagpalain at gayon din na patuloy, Panginoon Diyos, na sila po'y gabayan, proteksyonan sa araw-araw. At marami pa na daratal na mga kaarawan sa kanilang buhay na pinagpapala mo, iniingatan at gayon din na pinagtatagumpay. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin lahat. Mag-samin at amen sa ating Panginoon. Mabuhay ka naw't pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, hulumawig na wa ang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin binamahal, hinihiling namin pagpalain ang mga araw pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Hulumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwid-tuwi na hulumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng mga sanggol sinilang sa araw nito, lahat po ng my birthday at gayon ng mga wedding anniversary celebration. Itiraman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Kayong mayroon pa kayong mga prayer requests, type nyo lamang po nang makita natin mamaya at may sama natin sa ating panalangin. Ayan, sang wide on na ministry ay pinaparating po ang pakikiisang damdamin at panalangin sa buong pamilya ng mga Granadosin sa pagpanaw ng kanilang minamahal na ina, na kinasangkapan din ng Diyos ng mahabang panahon bilang pakikisa sa kanyang minamahal na asawa na nasa piling din ng Panginoon, Bishop Paulak Granadosin. Ang labi ng ating kapatid at ninang Socorro Melia Granadosin ay nakalagak po dyan sa Hope United Methodist Church ng Buhay na Tubig. Along the main road ng Imus City, Cavite. At tayo po ay nakadalo naman ng pananambahan ng isang gabi.
And hopefully, naway makapunta tayo uli ngayong gabi. Alas 7 ng 7:30 ng gabi yung pong pananambahan at ang libing ng kapatid na Socorro ay itong darating na Huwebes with Bishop Nakpil as the Emerito Nakpil at siyang manguna sa gawain. Yes, bago dalhin doon sa Manila Memorial Park, somewhere dyan sa bandang Dasmariñas City, Cavite. O aming Ama, daming Diyos, patuloy po na inyo pong pangunahan at pagpalain ang buong pamilya ng mga Granadosin sa panahon na ito ng kanilang pagpupuyat, pagpupugay at pagpapasalamat sa kanilang minamahal na ina na kung saan muwi na sa iyong piling. Your continuing embrace of love, comfort, strength, and hope and blessing ay patuloy nilang madama sa panahon na ito. Ang pamilya ng mga manggagawang pamilya na kung saan ay naglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa naging buhay ng kapatid ng Ninang Socorro Amelia Granadosin na hindi na sayang pinaglingkod niya sa iyo, sa iglesia, sa lipunan at gayon din sa iba pang mga larangan, lalo ng kanyang pamilya mismo. Yes, Lord Jesus, ang kanyang katawan, espiritu at kaluluwa ay aming pinagkakatiwala. Sa iyong banal na kamay, sa inyong walang hanggang pangunguna, paghahari sa kanya sa dakong iyong nilaan at gayon din sa lahat ng mga mananampalataya sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Well, shout out po sa Ibland, Ibland Alumni Association Philippines na kung saan ay nadaluhan natin ang kanilang get-together itong nakaraang Biyernes with Mayor Attorney Gregoria Pua at gayon din ang mga officers na ito to the leadership of, this is Celia Flor Martinez as the President. Palapakan naman natin at shout out sa buong panay ito. At purihin natin ang ating Panginoon Diyos at tayo po ay kinasangkapan din ng Panginoon upang makapagatid ng mensahe ng buhay sa buong gawain na ito. Yes, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, tayo naman ay naatasan na kung saan ay marami tayong mga question, marami tayong mga sinebin, at naatasan tayo na kung saan ay pangunahan ang paggayak ng Constitution and values of this Alumni Association. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Gayun din na kung saan ay shout out sa aking naging batchmate ng 1974. Yes. Na akin din nakasalamuhang ilang mga kaklase at kabatchmate. Yes, na mula noong 1975, sabagat 74 kami graduated, hindi na kami nagkita-kita at purihin natin ang Panginoon at nadaluhan ko rin ng birthday celebration ng isang kapatid sa niya, Agpalsa dyan sa bandang barangay ng Mapurok, San Mateo Isabela. Shout out sa mga kabatsmate natin. Purihin natin ang ating Panginoon. Gayon din na kung saan ay akin din nakadaupang para ng ilang mga leaders ng Community of Christian Believers ang Pilipinas dyan sa Batang Marasat Grande, San Mateo Isabela. At gayon din tayo po ay kinasangkapan ng Panginoon itong nakaraang linggo sa kanilang pananambahan upang makapagatid ng mensahe ng buhay. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah and praise the Lord. At tayo po ay dumako sa
Panalanginan sa pagkakataon na ito. Maraming salamat po Panginoon sa panibagong araw na kaloob mo sa amin. Panibagong blessing, panibagong kalakasan, panibagong opportunity at panibagong hamon sa bawat isa amin. Yes, salamat po ng Panginoon sa pagtunay nga naman na napakabuti mo. At matapat ka, minamahal mo kami at gayon din na kung saan ay nais mo Panginoon. Na sa bawat araw na dumaratal, merong kaming kabuluhan at merong kaming maaaring magawa. Salamat po ng marami sa iyong pagtitiwala. Salamat po ng marami, Panginoon Diyos, nitong nakaraang mga araw na patuloy mo kami na sinusubaybayan, iniingatan, pinagpapala at gayon din, Panginoon, nitong harapin namin na buong araw na ito at buong linggong ito, Panginoong Diyos, at gayon din maging sa panahon ng kabuuan ng Lenten season bago dumatalang Holy Week, O Lord Jesus, to prepare us, to guide us, to inspire us, and even to use us mightily, even in our little capacity of doing such ministry for your name, for the people. Yes, Lord, kasangkapanin mo kami, Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, sa inyo ay amin din na kung saan inilalagak sa iyong paanan. Lahat po, Panginoon, ng merong taglay na karamdaman, saan man sila naroon, nasa hospital man o nasa kanilang mga tahanan. Yes, Lord, that Jesus, bahagi po ng aming araw-araw na ministeryo ng panalanginan at interceding bilang inyong mga prayer warriors, O Lord, that Jesus Christ. We come together before you upang dalhin ang mga kapatid na ito kasama, Panginoon, ng mga ipinapanalangin namin araw-araw, katulad po ng kapatid na Maria Belista na nasa Candelaria, Quezon. Taglay niyo, Panginoon, ang kaniyang kalagayan at gayon din ng Pastor Olivera Ochia ng Bible Baptist Church na merong heart enlargement, hypertension, hyperacidity at prostate. At gayon din ang kanyang mahal na asawa, Stephanie Rizal Ochia, na merong pong lupus symptom. Ami Pianar na mild stroke at mataas din ang kanyang sugar level. Gayon din ang kapatid na Edmond Cruz, ang brother ng Pastor Federico Boyed Cruz Jr. ng City Balanga, Bataan na mild stroke. At gayon din po, Panginoon, ang kapatid na Connie Bio na merong bukol sa leg, Teresita Yumul Mendaros na merong bukol sa breast, silang dalawa mula dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan. At gayon din aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Nori Bibat patungkol sa kanyang puso, Mirna Bennett ng California, USA. At gayon din ang kapatid na Iason Esper Domingo ng Quezon City sa kanyang pinagdadaanan ulcerative colitis. At gayon din ang apo Julian Acer Tangonan ng Cainta Rizal. Yes, at gayon din po ang kapatid na Beth Gallego ng Kawayan City, Isabela, sa kaniyang kalagayang asma. Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Itakolasan Navarro, Miriam Navarro, Tinlado Navarro ng City Balanga, Bataan, para po sa kanilang mabilisang kagalingan at recovery. Ang Pastora Baby Bolgado ng Caloocan City at ang kanyang anak na si Connie Bolgado, batid niyo, Panginoon, ang kanilang kalagayan pang-physical. At ang kapatid na Namnama Abelia ng Quezon City na merong cancer. At Nanay Sophia Mercado ng Bataan para din sa kanyang paggaling. Nika Cruz Bagtas ng Bataan na nag-undergo ng liver chemotherapy. Minerva de la Cruz ng Calacca, Batangas patungkol sa kanyang heart ailment at mabagal pang tibok ng kanyang puso. Aids Pulido, yes.
ang kanyang patuloy na therapy hanggang August 2023. At gayon din ang availability ng mga gamot na kailangan niya. Doktora Pura Bawan ng malasawa ng Reverend Daniel Bawan ng City Balanga, Bataan. Kagalingan din para sa kanya Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia, for health restoration. At gayon din ang kapatid na Amelita Celeste ng Talimaylan Binangan Rizal for good health and wellness. Uncle Pedro Gallardo Tangonan na senior na nasa San Mateo Isabela sa kanyang pinagdadaanan din na leukemia. Lenlen Tangonan Lianyo ng San Mateo Isabela upang siya ay ma-restore physically and spiritually and healing. Angela Rizal De Leon ng Science City Muñoz Nueva Ecija na diabetic at gayon din na meron siyang cervical cancer stage 2. Jane Lumacan na meron pong heart ailment at gayon din ang kanyang naranasan na pagka-stroke. Mila de la Cruz Simon ng Cleveland, Ohio, USA para po sa kanyang kabuuan na recovery from that accident way back October 12, 2021. At gayon din po sila mula sa Bacoor City, Cavite, Teresita Cabrigas na nagdadialysis twice a week. Rose Maria Magsila na 4th time na na-stroke at kailangan din ma-restore ang kanyang puso. Sunny Peña Puerte na mayroong kinalaman sa kanyang breast. Efren Tanglao para sa kanyang patuloy na recovery. At gayon din o aming Ama at aming Diyos ang kapatid ang Hilita Luod ng Mindanao na nasa stage 4 breast cancer. Denmark on boys sa kanyang rheumatic heart disease. At gayon din ng kapatid na Tin at ng kanyang anak na si Aaron na pre-request naman ng kapatid na Susan Del Rosario Capili para po sa kanilang lubos na kagalingan din. At gayon din ng kapatid na JC Chanco ng Quezon City. Lahat po sila, Panginoon, na amin pong dinudulog sa inyo. Na inyo pong marapatin, O Diyos, na silang lahat, Panginoon, ay makararanas ng patuloy na inyong pagkilos sa bawat isa sa kanila upang maranasan nila, Panginoon, ng inyong inilalaan na kagalingan po sa bawat isa sa kanila, O Diyos, at marapatin niyo. And that we claim and we declare for their continuing healing, recovery, O Lord Jesus Christ. Restore them all, O Lord Jesus Christ, towards good health and wellness. And even to provide, O Lord Jesus Christ, financial and spiritual provisions na kailangan nila sa bawat araw. Bless its family they belong. Pagpalain niyo rin ang kanilang mga kabuhayan in the mighty name of Jesus. Yan po ang aming panalangin. O aming Ama at aming Diyos, sa hindi pa natatapos na pandemic ng buong mundong ito, dalangin po namin na Panginoon na matapos na ito sa madaling panahon. At gayon din, Panginoon, di natatapos na gera between Russia and Ukraine. Nawa, Panginoon, ay pumayapa at maayos na at gayon din na magbukas ng digmaan na ito na wala namang maganda o katuturan na may bubunga sa bawat bansa at gayon din sa buong mundong ito, Panginoon. Yes, sa Lord Jesus Christ, napakaraming problema ang bawat bansa, gayon din ang Pilipinas at talos mo. Lahat ng mga pinagdadaanan na iba-ibang klase ng mga problema at umaasa kami, Panginoon, na lahat ng mga ito ay magkaroon po ng favorable resolution, O Lord Jesus Christ. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat bansa upang muling makaahon mula sa ekonomiya na naghihinalo at gayon din muli, Panginoong Diyos, ay mamayagpag
Ikanami kali at gayon din sa iba pang mga larangan, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, ang mga leaders na mga ito na maging matapat sa kanilang mga tungkulin at hindi sila maging mga abusado o maging kurakot, kundi ang nararapat para sa bawat bansa at gayon din, O Diyos, para sa bawat mamayan at gayon din para sa ikaunlad ng bawat bansa sa buong mundong ito, Panginoon. Pagpalain niyo lahat po, Panginoong Diyos, ng mga churches, anumang denominasyon, kasama, Panginoon, lahat po ng mga workers at mga laiko, at gayon din, Panginoon, nanawa, O Diyos, sa panahon na ito ng preparation ng Holy Week, at gayon din sa lahat pa ng pagdadaanan na mga hamon sa buhay na ito na paparating. Yes, we pray, O Lord Jesus Christ, that the continuing anointing of the Holy Spirit and your words, O Lord Jesus Christ, ang siyang makapaghatid sa bawat isa ng lakas, ng tibay, ng pag-asa at katugunan maging sa pangailangan. At gayon din, Panginoon, for that continuing flame of serving you, yes, in that ministry of being sent out to preach the gospel, to teach, to proclaim, and even to share, to testify for more souls na madala sa iyong paanan. And even for the transformation of church and society, of people in the whole world, the entirety of God's creation, preparing us, O Lord Jesus Christ, for your vision of a new heaven and a new earth. Marapatin niyo, Panginoon. Be with us, O Lord Jesus Christ, for the whole day. At may sa katuparan namin ang aming mga gawain. At gayon din, Panginoon, ang buong magdamag na paparating. May we enjoy your peace. Yes, ang ibinibigay mo sa amin na pagpapahinga upang kami, Panginoon, ay sa paparating na panibagong umaga, meron pa rin kaming taglay na lakas. At meron kaming kapayapaan, kapanatagan at gayon din na kayang-kaya naming harapin, Panginoon, ang bawat hamon sa buhay na ito. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang bawat isa na kung saan kabahagi po ng gawain na ito. Ikaw, Panginoon, ang siyang maghari, magpala sa bawat isa sa kanila. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin. We bring back all the praises and glory in Jesus' name. Amen at amen sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta kayo mga karaydon sa Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta ang inyong mga pamilya? Kumusta ang inyong mga pinagkakabalan sa araw-araw? And miss you all at na-miss natin ang live streaming ng Ride On Ministry. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos at gayon din na tayo po ay dumako sa mga comments na inyo pong pinarating sa Ride On Ministry. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa inyong presence. Maraming salamat sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry katulad po ng episode 1018. Gayon din na kung saan ay pinaparating sa bawat isa atin. God bless and protect us all always through the presence, the power and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa Panginoon. Shalom sa bawat isa sa ating mga karaydon, sa ating Panginoon. Yes. Hallelujah at praise the Lord at ating pong atunghayan ng mga comments sa inyo pong ipinarating sa pagkakataon na ito. How are you, my dear Pastor Pablito Pulyantes ng Binangon Rizal? Yes, God bless the whole family and the whole of Rizal Province. Ang kanyang emoji comment ay morning, yes, na merong yes, araw. Hallelujah. Salamat. Good morning din sa iyo, Pastor Pablito, at gayon din kung saan mga dyan sa Madang Maria Aurora ng Aurora Province. Kapatid na Josie Rose Evangelista, Sullivan, God bless the whole family at gayon din sa lahat po ng mga taga-Aurora Province. Ang kanyang comment ay good morning, God bless us all po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo dyan with everybody po ng puso. Mukha nang ito na panatagayin din na panalangin at gayon din kumusta kapatid na Nehemias
Orpiada ng Malabon City, Metro Manila. God bless the whole family and the whole of Malabon City, Metro Manila. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop, glory to God. Yes, thank you. Likewise, kumusta kayo dyan sa bandang General Trias City, Cavite, lalo dyan sa bandang Destino, yes, Ciudadela Village, sa Methodist Church ng Trece Martires City, Cavite, yes, kamanggagawang Reverend Bonifacio Gensit, yes, God bless the whole family and your ministry and leadership at gayon din ang kabuuan po ng Cavite. Hallelujah, puri ng Panginoon. Ang kanyang comment, good morning po Bishop, salamat sa Panginoon dahil may ride-on ministry na ulit. Miss po namin kayo. God bless po sa ating lahat. Thank you very much. Good morning din. At praise the Lord at tayo po magpapatuloy na yes. At gayon din akong sana I miss you too. At gayon din ang bawat isa sa inyo. Hallelujah. Yes, how are you, my dear Komare? Yes, ang ating masipag na Laigo, yes, ang ating masipag na kung saan ay tagapangunan ng yes, Christian Values School. Yan sa bandang church by the highway along Aguinaldo Highway ng Sito Bacoor, Cavite. Yes, God bless the whole family. At gayon din ng CBS at ang CBTS, purihin natin ang at ang kabuuan ng Bacoor City, Cavite. Hallelujah. Praise ang kanyang comment. Amen. Gaya din natin comment muna sa ating kapatid na Reverend Bonifacio Gensit. Wala naman pong ibang sound. Bishop, okay naman po ang sound. Hallelujah at praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat pala kay Care Tangonan. Yes, napalitan yung ating gadget. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon din. Added comment ng ating Reverend Bonifacio Gensit. Miss I mean, yes, hallelujah, yes. Alam mo, nakakamiss talaga at ilang araw na wala tayong ride-on ministry at yes, habang nandun ako sa mga lakbayin ay nagsasalita ako na magandang buhay. Hallelujah, praise. Hallelujah. At pag nasa labas naman ako ay wala naman akong data. Pag nasa labas na wala na akong internet at purihin ng Panginoon, hindi naman tayo makapag-live. But anyway, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kumusta? Laging nakangit pa. Iba ngayon yung profile picture mo ngayon ng kapatid na Au Agustin ng Sito Balanga, Bataan. God bless you and the whole family. Purihin ang Panginoon din ng kabuuan ng Sito Balanga, Bataan. God bless you all. Purihin ang Panginoon kanyang comment. Hello po, Bishop Jean and Lola B. Good morning po. Maraming salamat. Good morning din sa inyo lahat dyan at God bless you all. Binibigyan po na makananta na panatagay ginang puso at gayon din ng panalangin mo kananta at gayon din ng bulaklak at gayon din ng rosas. Ang rosas ng City of Balanga, kapatid na Au Agustin. Hallelujah. Aba, nakikita ko yung mga upload sa Facebook mo na kung saan ay okay. Lalo na yung mga sumba-sumbat. Talaga naman, purihin natin. Lalo na kapag tayo pa yung mga senior citizen, kailangan din natin na mag-exercise, kailangan din natin ng sumba dito, sumba lang, at yes. At gayon din sumba dance, at gayon din mamaya ay sumba kain. Hallelujah, praise the Lord. Pwede pa gayon din ng kanyang added comment, miss your wild on ministry po. Yes, hallelujah. Irabili po na mo kananda na kung saan talaga naman nakamiss at gayon din na kanyang added energy na kung saan ay yes, nakaganito siya at merong talaga naman puso dito. Hallelujah. Thank you naman sa gayon din. How are you, my dear kamanggagawang masipag Pastor Leonora Dato ng Sito Balanga, Bataan at gayon din ang Whole World Friendship Prayer Brigade. Yes, God bless the whole family at gayon din sa iyong kinaroroonan sa ngayon dyan sa bandang Bataan at gayon din kanyang comment. Blessed morning po Bishop Lito at Jean and Olabian, all Karado Ministries, salamat po na kabalik na po kayo, Bishop Lito. Thank you very much. Blessed morning din at hallelujah at praise the Lord. Nawa sa mga susunod ay wala na pong mga aberya. How are you, my dear kamanggagawang Deaconess Ruth Tumigos ng Magong United Methodist Church?
Diyan sa Batang Bayan ng Lilamon Lanao del Norte, Mindanao. God bless the whole family at ang kabuuan ng buong Mindanao ang kanyang comment. Good morning po, Bishop dito, Ma'am Gino Labia, Caradon Ministry family and everyone watching. Thanks for the message you shared this morning. Bishop, please pray for me for God's wisdom, understanding be upon me as I comply. Boom. Requirements, especially as I take the written oral exams this coming March 30. Thank you po, Bishop, for praying. God bless you always. Wherever niyo po ng panalangin. Boom. Board of Ordained Ministry. DCOM, yes. District Committee on Ministry. Yes, the United Methodist na ginagamit. Hallelujah, praise the Lord. Well, parang magpapasto kaya mga kapatid na Diakonesa. Hallelujah, praise the Lord. Aming Ama at aming Panginoon, pinapanalangin po namin ng kamagagawang Deaconess Ruth Tumicos upang sa kanong Panginoon inyo pong padaluyin sa kanyang buhay, Panginoon, ang inyong walang tigil na wisdom and knowledge and understanding, O Lord Jesus Christ, upang sa kanong Panginoon ang kanyang requirements na kanyang gagawin both in written and oral exams ay kanyang ma-accomplish at gayon din higit sa lahat, Panginoon, ay kanyang maipasam. I-bless mo rin, Panginoong Diyos, ang digom at boom ng kanilang distrito at komperensya. At umasa kami, Panginoong Diyos, na everything will be alright and favorable. Bless Deaconess Ruth Tumicos, her entire family, her ministry, and leadership in the church she belongs. At gayon din, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang katugunan sa lahat po ng kanilang mga pangailan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Shout out sa DCOM ng iyong distrito at gayon din ang Board of Ordained Ministry ng inyong komperensya. Purihin natin ang Panginoon. How are you, my dear Maria Dios Pinto ng Nueva Ecija? God bless the whole family and the whole of Nueva Ecija. Kanyang comment, blessed morning po, Bishop Leo Tangonan at sa lahat. God bless po in your family and ministry. Thank you very much likewise. Wherever niyo po ng panalagay din ng puso-puso. At gayon din ang kanyang added comment, amen. Thank you, Lord, for everything and blessings to all of us. All praise God Almighty. God bless us all. Whenever you po ng pananalig puso-puso. Yes, same. Hallelujah. Gayon din, how are you, my dear kapatid na Achim? Marianito Pondon ng Cebu City. Yes, Cebu, Visayas. Mayong daw sa tandangan salamat. God bless you and the whole family. At gayon din ang iyong medical work to the hospital. At gayon din ang iyong health. Pagpalain na Panginoon, gayon din ang iyong ministry, Whole World Friendship Prayer Brigade. Every 7 o'clock in the evening, being the administrator. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Amen at amen sa Panginoon. Shout out sa buwan po ng Visayas. Hallelujah. Ang kanyang comment. Yes. Blessed day, Bishop Ma'am Jean at Abiyat sa lahat ng Radon Ministry. God bless you all. Thank you very much likewise. Wherever you po ng Bulaklak ng Gumamela, prayer guide din talbo sa Mulangay at panalangin. Yes, how are you, my dear Elizabeth Dizon ng Concepcion na Tarlac? Yes, God bless the whole family at ang kabuuan ng Tarlac. Ang kanyang comment, amen po. Kumusta kapatid na Maricel Gadi at Tantenko ng Hermosa, Bataan? God bless the whole family at ang kabuuan ng Hermosa, Bataan. Ang kanyang comment, blissful morning po, Bishop, na-miss ko kayo. Thank you very much, miss you too. Pasama po sa prayer na sana ay may uwi na ang remains ng aking pinsan na si Patrick. Sana po ay may ayos ng lahat ng requirements sa Qatar. Sobrang sakit po ng pagpanaw niya. Sana lang po may uwi na ang mga labi niya. Yes, pinabidyo pa ng mga panalangin at gayon na mayroong kasamang iyak at puso. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray and intercede for this prayer request of your beloved Maricel Gadi Tantenko.
Para po sa kanyang pinsan, Panginoon, na kung saan ay pumanaw at nandyan sa bandang Qatar. Dalayan mo namin, Panginoon, na lahat po ng mga requirements ay ma-accomplish upang sa ganun, Panginoon Diyos, sa madaling panahon ay maiuwi na ang kanyang labi dito sa Pilipinas. Marapati niyo, Panginoon. Gayon din, O Diyos, lahat po ng pangailangan may provide. At gayon din, Panginoon, ang patuloy na daloy maging maayos. At gayon din po ang iyong patuloy na pagpapaabot ng inyong malasakit. At gayon din ng inyong pagmamahal ng kaaliwan para sa kanilang lahat. Samahan niyo, Panginoon, ang kalakasan, gayon din ang pag-asa at biyaya na kailangan nila sa panahon na ito. Yes, Lord Jesus, yan po ang aming panalangin. Pinagkakatiwala po namin, Panginoon, katawan, Espiritu, kaluluwa ng kapatid na Patrick, sa iyong mga kamay, sa inyong panghabang buhay na pangangalag at paghahari sa Kanya sa langit na laan. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. How are you, my dear Teresita Herman ng Baguio City, yes, Benguet Province. God bless the whole family and the whole province of Benguet. Hallelujah, ang kanyang comment. Happy morning, Wednesday, Bishop and family and Tolcorado Ministry. Keep safe, everyone. God bless us all. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Thank you very much. Likewise, ibinibigay po ng kaway-kaway, pirapir at gayon din ng puso, panalangin. Yeah. Puri ng Panginoon. Yes, hallelujah. Dito comment mo na sa kapatid na Augustine. Amen, amen. At meron pala man na panalangin. Hallelujah. How are you, my dear? Yes, inaanak. Reverend Dr. Marvin Sulayo de Leon. Yan, sa bandang, yes, Fruit of Faith United Methodist Church ng bandang Partida, Barangay, yes, San Miguel, Bulacan. Yes. God bless you, your ministry and leadership, the whole family at gayon din ang kongregasyon at ang kabuuan ng Bulacan. Hallelujah. Ang kanyang comment, amen. Gayon po ng panalangin, gayon din ng cross at gayon din ng simbolo ng nanalay na kaloob. Ang kapilya at gayon din ng bandila ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino. Hallelujah, praise God. Kayo din mo na sa ating kapatid na Kumare, Susan de Rosario Capilla, dead comment. Maraming salamat daw po sa mga panalangin para sa batang si Aaron at inanyang si Tin. Welcome po. Nakakaiyak na po si Aaron at may pag-asang hindi cerebral palsy ang sakit. Hallelujah, we praise and we thank you, Lord. And we continue to pray and intercede for Aaron at gayon din si Tim for their complete and recovery, yes. Ang pinakamainam para sa maginang ito at gayon din lalo na kay Aaron at maging matibay at malusog ang kanilang pangatawan. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Na shout out sa kapatid na Tim at gayon din si Aaron. Hallelujah. At comment mo na sa kapatid na inanag Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon. Pakipanalangin po ako, Ninong. Yes. Bishop Lee Tangonan, Kabakungan, with Ninang Jean Tangonan sa diabetic complication. Patuloy na unti-unti nang nabubulang diabetic retinopathy, kidney at neuropathy, makirot na kamay at pa. Yes. Waming Ama, daming Diyos, kami po ay nagigisa sa madamdamin na pre-request ng iyong lingkod, Reverend Marvin Solayo de Leon. Batid niyo, Panginoon, ang kaniyang pinagdadaanan patungkol sa kaniyang kalusugan. Marapatin niyo, Panginoon, na inyo pong patuloy na gabayan at tulungan siya upang sa ganun, Panginoon, ay mag-normalize ang kalagayan po ng kaniyang sugar level. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay masolusyonan ng kanyang ang komplikasyon ng kanyang diabetes. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay ma-restore ang kanyang eyesight, dulot ng kanyang diabetic retinopathy. At gayon din, Panginoon, tulungan mo sa ganoon ay ma-restore din ang kalagayan po ng kanyang kidney. At gayon din ang kanyang neuropathy na makirot, pati ang kanyang kamay at pa. Aming Ama, aming Diyos, tulungan mo ang manggagawang ito.
Sapagat kailangan pa ang kanyang buhay, kailangan pa ang kanyang wisdom and knowledge na nanggagaling sa inyo, kailangan pa Panginoon ng kanyang leadership at kailangan pa siya ng kongregasyon na kanyang pinamumunuan at gayon din ang kanyang pamilyang minapahal Panginoon. And that we claim and we declare, O Lord Jesus Christ, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, restoration upon restoration, good health and wellness upon good health and wellness, spiritual and financial provision upon spiritual and financial provision for Reverend Dr. Marvin Solayo De Leon. In the mighty name of Jesus, everybody will say Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Ingat ka. Inanag at maraming bawal na pagkain, yes. Hallelujah. At isin mo na hindi kakain ng mga maraming bawal. At yes, patuloy ka nakasangkapan ng Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat pa ng mga comments sa inyo pong parating sa himpilan ng Ride On Ministry. At gayon din sa mga iba na kung saan ay manonood pagkatapos ng live stream at gayon din ng mga iba na kung saan ay di natin kasama. May the Lord continue to bless you all. Nasa mga kayo naroon, nandyan din ang Panginoon. Nandyan din ang kanyang gabay at ganyan din ang kanyang pagkilos sa bawat isa inyo. Shout out sa lahat po ng mga taga-Luzon. Yes, at gayon din sa lahat po ng mga taga-Visayas at sa lahat po ng mga taga-Mindanao, ang buong Pilipinas at gayon din mga overseas Filipino workers. Our prayers for all of you. At gayon din, yes, puri ng Panginoon at yes, gayon din ang ating Panginoon sa Kristo. Yes, thank you Lord. At gayon din ng Holy Spirit. At gayon din po ang Diyos, amang nag-iisang Diyos na hayag sa trong persona, pero isang Diyos. Hallelujah. At gayon din ang mga angels ng Panginoon di mabilang sa buong kalangitan. Purihin natin ang gayon din ang buong kaharian ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. The kingdom of God of which we claim every day. Kingdom favor sa bawat sa atin. Kingdom peace sa bawat sa atin. Kingdom love sa bawat sa atin. Kingdom joy sa bawat sa atin. Kingdom faith sa bawat sa atin. Kingdom hope sa bawat sa atin. Kingdom victory sa bawat isa sa atin. Kingdom overflowing grace sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon Kingdom 2023. Sa bawat isa atin, purihin natin ang Panginoon. At gayon din Kingdom Holy Week sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din shout out sa ating kapatid na Tito Cruz Navarro dyan sa Bandang City, Balanga, Bataan. God bless the whole family. At gayon yung kapatid na Nel Danunan dyan sa Bandang California, USA. God bless the whole family. At gayon yung kapatid na Juliet Antonio dyan sa Bandang Rizal, Nueva Ecija. God bless the whole family. At gayon yung kapatid na Minerda de la Cruz dyan sa Bandang Calaga, Batangas. God bless the whole family. Ulihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din mula sa ating kapatid na yes, sino yun? Ray Tisoy Garcia dyan sa bandang Hermosa, Bataan. Hindi ako nagkakamali. God bless the whole family. At gayon din ng baliktad na pangalan pero kilala ko ito ang aking batchmate, classmate way back in 1974 ng Iblan Junior College noon. Pero ngayon Iblan Christian College yan sa Batang Sabat Isabela at kapatid na yes, Manang Mindaflor, Labaw, hallelujah, dyan sa Batang Cagayan. God bless you all dyan. God bless the whole family. Ang kanyang comment, hello Bishop, God bless. Thank you very much. Likewise. At gayon din ating comment mula sa kapatid na Augustine. Ebodi po ng puso at may nakasulat na iman. At gayon din ang kanyang ating praise the Lord. Ebodi po ng ganito, hallelujah, praise the Lord. At yan ay tinatawag ko pong hope yan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. At yes. Hallelujah. At praise the Lord. At alam niyo po ay talaga naman pinapasalamatan ko Panginoon ako sapagkat ito ng karaan ay wala tayong live streaming. Pero ngayon ay magpapasimula tayo muli sa maabala at patuloy na live streaming ng Ride On Ministry with your added comment. Yes, kapatid na Augustine, God bless. Ride On Ministry host and your family. Thank you very much. Ulihin natin ang pag-gayin din. Maraming salamat sa inyo. At gayin din ang ipatuloy na pag-like at pag-follow sa ating page. Hallelujah, praise the Lord. With utmost commendation and thanks. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din na i-share na rin natin ang live streaming na ito upang marami pang maabot ng mga kaluluwa. Saan man dako sa buong mundong ito. At gayon din po rin ang Panginoon at gayon din sa mga
nagsesend ng stars. Maraming salamat. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din ng inyong patuloy. You may also visit my YouTube channel, Bishop Ali Tangonan. You may subscribe to this YouTube channel. Purihin natin ang hallelujah at praise the Lord. Gayon din ng abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapaalam po sa bali sa ating mula episode 1018. Tungo sa maraming episode natin mga harapin mula Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga, samantalang araw po ng Linggo alas 6 po ng gabi. At sa muling pagkikita, purihin natin ang Panginoon. May we enjoy the whole day. At gayon din ang ating mga gawain. Purihin natin ang Panginoon. Yes, hallelujah. At praise the Lord. Mabubuo sa ating lahat.